Kaya simulan na po natin, mga kapatid. Sa first part ng final instructions ni Paul sa mga Thessalonian believers, mga kapatid, ay saklaw po nito yung, sabi nga natin kanina, from verses 12 to 16. And basahin ko lang po ulit sa inyo at sundan niyo po sa inyong mga hawak na Biblia. From verses 12 to 16, first part. Sabi po, "Now we ask you, brothers, to respect those who work hard among you, who are over you in the Lord, and who admonish you. Hold them in the highest regard in love because of their work. Live in peace with each other. And we urge you, brothers, warn those who are idle, encourage the timid, help the weak, be patient with everyone. Make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always try to be kind to each other and to everyone else. Be joyful always." Yan po ang ating tatalakayin ngayong umaga, mga kapatid. Pansinin po muna natin, mga kapatid. Alam niyo po, pag binasa niyo mga iba-ibang mga sulat niya po sa Pablo, Corinto, Galacia, Efeso, and all, ang isa pong karaniwan na parang paborito niyang i-address yung kanyang mga sinusulatan, no? Groups of Christians in any place na kanyang sinulatan. Gustong-gusto niyang i-address sila na brothers. Dito po sa 1st and 2nd Thessalonians, mga may 27 times daw po na ginamit yung brothers addressing yung kanyang sinusulatan. At sa lahat po, pag pinagsama-sama natin 13 letters of Paul sa New Testament Bible, makakakita po tayo ng pag-ulit-ulit addressing them as brothers 60 or so times. Paborito po niyang tawagin ng kanyang mga sinusulatan brothers. At siyempre po, sa pag-address sa mga sinusulatan niya, sa kanila pong pamamaraan ng pagsasalita o pagsusulat, pag sinabing brothers, sakop na po yung sisters. Primarily, yung term na brothers, kasama na po. Kung may asawa, kung may kapatid na babae, kasama na po doon. Kaya huwag po tayong magkakamali na parang gender, ano ba si Apostol Pablo? Hindi ho. Yung po ang kanilang gwali at pamaraan ng pagsulat at pagbigkas o pagbanggit sa kanilang mga kinakausap. So, brothers, alam nyo, mula rito, makita natin, ang attitude ng puso ni Pablo sa church ay isang pamilya. Church as a family. At mga kapatid, yun na nga po, no? Bahagi ng ating buhay iglesia ay meron tayong pagpapahalaga sa pamilya. Family-oriented ang MCF. Pero babalik na rin po natin ngayon in application. Titingnan natin ngayon ang samahang iglesia, sama-sama ng mga manampalatay sa isang grupo na tinipon ng Panginoon, tulad dito sa Marikina Christian Fellowship. Mga kapatid, we are a family. Pakisabi mo nga sa katabi mo, kalot ka na, we are a family. We are a family. Yung iba parang, we are a family. Umismid pa eh, we are a family. Umayos kayo ha, umayos kayo. And with that, mga kapatid, tutulungan po tayo dun sa ganung pananaw ni Apostol Pablo na ating tutularan na rin naman, mga kapatid, meron pong mga magandang aral na tinuturo sa atin at laman po nung final instructions ni Apostle Paul sa mga taga-Thessalonica. Alahanin po natin, simula sa chapter 1 ng 1 Thessalonians, yung bang pambihirang paninimula at pagbuo ng iglesyang ito. In 3 weeks' time, na nag-stay po si Paul sa Thessalonica, preaching the word of salvation with his team, nag-gather po kagad yung isang iglesia lokal. At siyempre po, bilang bago-bago lang,
kailangan talagang yung masugid na pag-aalalay, pagbibigay ng direksyon, kung paano mabuhay bilang isang Kristiyano, iba na sa mundong ginagalawan nila roon, at kahit sa ating application, sa ating panahon ngayon, iba na tayo, mga kapatid. Kung kaya bahagi po niyan, meron po siyang mga paalala, mga utos, mga aral. Sa pamilya po, makikita po natin kung gaano kahalaga, mga kapatid, yung samahang pamilya. Yung ugnayan, merong tatay, merong nanay, merong kuya, ate, bunso, pati na si Pulgoso. Naalala niyo pa si Pulgoso? Yan. Ngayon, iba-iba na. So sweet ng mga pangalan ng ating mga pets. Kaya tayo mga fur family, fur parents. Yan. Pero, mas alaga natin yung ating mga pets kaysa sa ating kasama sa pamilya. Gugutumin natin, kaya natin gutumin yung ating miyembro ng pamilya, pero wag si pet. Ako kung talagang grooming, talagang sinasampo pa yan. At tinututbrush pa yan. Tinututbrush pa. Kakaingit. Pero tingnan nyo lang po. Kung ang isang bata, wala po sa isang pamilya na kinabibilangan, walang gagabay, walang mangangalaga, walang magmamahal, wala pong tutulong sa kanya sa anumang panahon na kailangan, magsasuffer po ang batang yan hanggang ikamatay. Malungkot, mga kapatid. So, i-apply natin ang prinsipyo yan sa samahang pamilyang iglesia. Church family. Church family. Nagtala po dito si Apostle Paul ng mga 16 or 17 mga instructions na hindi po bagay na tingnan as a list of do's and don'ts. Kasi po hanggang ngayon, merong mga nagpapalagay na ang hirap naman maging born again, ang hirap maging Kristiyano. Kasi puro bawal to, at kung ano pa. Wag na lang. Sarap kaya ng buhay. Pero mga kapatid, as far as we are concerned, studying the book of Thessalonians, tingnan po natin to sa halip na lista ng mga do's and don'ts, kundi tingnan po natin to as marks, mga tanda, mga palatandaan ng tinatawag nating exemplary church. Yung bang pag tinignan natin, binulay natin, ang pinag-aral natin ang iglesia sa Thessalonica, makita po natin ang mga sinasabi ng Apostol Pablo dito, maging palatandaan ng exemplary church, ito. Pansinin po muna natin yung ilang mga phrases, particular yung mga salitang ginamit po. Pansinin muna natin, verse 12, sabi niya, Now we ask you, brothers. Sa verse 14, sabi po rito, and we urge you, brothers. Sa verse 27, I charge you before the Lord. We ask you, we urge you, I charge you. Para bang progressive, Parang merong sinasabing mababaw, patungo sa paglalim, sa medyo simple, pero ayun, seryosohan po, mga kapatid, ang sinasabi ni Pablo dito. Nakita natin dito, kung sa Tagalog, we ask you, nakikiusap po si Pablo sa verse 12. Pagdating sa verse 14, we urge you, hinihimok na po niya, pinipilit na niya. Iginigiit na sa kanila. Tapos sa verse 27, sabi niya, I charge you. Ang meaning po ng charge, to put under oath before the Lord. Pinapanumpanan niya sa harapan ng Panginoon ang mga manampalataya sa Thessalonica sa ginugusto niyang sabihin sa kanila bilang panghuling habilin. I ask you, I charge you, hanggang I charge you, sabi niya. So, we see here the seriousness of Paul's final instructions. We see here yung pong progressive na ginugusto niyang iparating sa kanila at gawin.
inoobliga na sila ni Pablo. Sa ngalan ika ng Diyos, nais kong ipabasa at paalam ang sulat ko ito sa bawat isa at sa lahat sa kanila. So wala pong iwanan, walang lalagpasan. Pag sabi mo nga sa katabi mo, kasama ka dyan, ha? Pumalag ba? Parang... Ngayon, ang parang binubupong ideya rito, mga kapatid, ibibigay natin ng patanong sa atin. Paano po natin magagawang maging happy and thriving? Yung bang nag-struggle sa paglago, pero kasi bago-bago pa lang na grupo ng mananampalataya, pero masaya at thriving ang ating church family. How can we make our local church more spiritual for the glory of God? Yun ang tanong. At kung tutulad nga po sa pamilya, unahin natin. Ang pangunahing punto po, may kinalaman sa mga leadership sa church. Family leadership. Verses 12 and 13. Ang sabi po, now we ask you, brothers, to respect those who work hard among you, who are over you in the Lord and who admonish you, hold them in the highest regard, in love because of their work. Dalawang bagay po, respect, regard, or esteem. Respect the leaders. Bigyan nyo ng mataas na pagkilala, pagpapahalaga. Alam niyo po, mga kapatid, kung sa pamilya, ang ama ang ulo ng tahanan, ang ina ay nakasuporta, nakaalalay sa tabi ng ama, ng puspos ng pagmamahal at pag-cooperate. At ang mga anak ay susunod sa kanilang mga magulang. Ito po yung itinalaga ng Diyos na talagang kaayusan sa loob ng tahanan. At kung sakali, sadyaman o hindi, guluhin ang kaayusang ito, magdudulot po yan ng malaking problema. In fact, I dare to say, sa kasalukuyan nating kalagayan bilang isang bansa, sa gitna po ng mga salimuot nating kinakaharap, paniwala ko po, going back doon sa kalagayang pang-pamilya ni Pilipino, ito po ang isang dahilan ng tinitis nating gusot sa ating bansa. Magsisimula po sa kalalagayang pang-pamilya. So application para sa church family, ganun din po. Pagka meron tayong ika nga po'y issue sa pagitan ng leaders at saka ng mga members ng church, problema po yan. Problema po yan. So sinasabi po ng ating mga psychologists, ng ating mga psychiatrists, gaano man daw po karami ang nagsisilbing mga substitute parents, guro, counselors, surrogate parents, who else? Sino pa? No professional worker can take the place of a loving, faithful father or mother. Our children need the leadership and guidance that only parents can give. Gayon din po sa church family. Just as the flock needs a shepherd, so the church family needs a leader. Ngayon, alamin po natin sa mga talatang ito, ano yung tungkulin natin para sa ating mga leaders. Isa-isahin po natin. Sabi niya rito sa verse 12, now we ask you, brothers, to respect those who work hard among you. Yung kalagayan ng leader, working hard among you. Irespeto daw po natin sila. Ang Oxford Dictionary, nagdi-define sa word na respect, a sense of admiration resulting from some qualities or achievements in someone or something.
Ang ganda ng definition po ng dictionary, ano? A sense of admiration, paghanga, resulting from some qualities and achievements in someone or something. Ang kasunod po noon, mga kapatid, is a certain undeniable decorum towards what is respected. So, halimbawa, sa mga bagay-bagay, tingnan po natin yung parang halimbawa, we respect fire. Kaya hindi po natin ito pinaglalaruan. May tuloy na buong kaisipan ng mga nakatatanda sa atin. Huwag kang maglaro ng apoy. Kung magkakagayon, siyempre, para hindi tayo mapaso, para hindi tayo mapahamak, atin pong mayroong pagtingin tayo sa apoy sa ganong anyo. We respect the undercurrents ng ilog o dagat. Na paglangoy, naku po, kung basta lusong tayo, hindi natin inaalala hindi lang po yung dating ng alon pa dito sa tabi, kundi yung balik po niya. Yun daw ang mas delikado, mapapahamak tayo. At kung nirerespeto natin ang isang tao, we behave a certain way towards him. We pay attention to him, not disregarding him. Ang pangunang pansin natin, ang pangunang pahalaga, mas pakikinggan natin siya. Mas makikinig sa kanya. At meron pong 3 highlighted ni Paul na ginagawa ang isang leader. Kaya marapat siya ay respetuhin. Una po sabi niya, those who work hard among you. Mga kapatid, ako po'y pastor. Pero sinasabi ko po ito hindi alang-alang sa akin. Kundi sa lahat ng mga mayroong panungkulan na leadership sa anumang iglesia lokal. Ang spiritual leadership is labor. Trabaho po yan. It is hard labor. Ang kahulugan po ng salitang ginamit ni Paul dito na labor, sabi eksakto sa NIV, work that required strenuous effort and resulted in, sabi nga po rito, weariness, kapaguran. Si pastor po napapagod. Kinakapos ng oras pati na sa pamilya. At pansinin niyo po yung word na, sabi niya, those who work among you. Hindi po solo ni pastor ang trabaho. He works among the members. Hindi po niya tinitingnan yung kanyang posisyon na sobrang taas na parang hirap abutin ng mga members. Hindi po yan respeto. Kung mayroong kakayahan si pastor na gagawa po niya, working hard among you. Kasama siya, hindi po siya taga-tanawan lang, hindi po yung turo dito, turo doon, pati na po sa gawang hindi kita, ginagawa pa rin ni pastor. Bakit ba pastor ang... Hayaan niyo po, pastor na lang po ang halimbawa ko, pasensya na. Pero ang dinidim po rito, sama-sama ang lahat. Among you. And yung salitang you dito, plural. Plural. Sama-sama tayong gumagawa. The church officer, the volunteer worker, at sa mas malawak na application, every wide awake member. Tininan ko po yung English phrase na yung wide awake. Yung bang dilat naman ng mga mata. Naoperahan ng katarata. Kaya mas malinaw nakikita.
May mga pagkakataon po, kita natin na mayroong dapat na gagawin, hindi natin ginagawa. Hindi tayo kumikilos. Baligtad po, sinaasahan niya po sa Pablo sa ginagawa ng isang leader. May pagsulong sa gawain kapag ang leader ay gumagawa kasama ng kabuuan ng kalahatan. Gets niyo po? Gets niyo po? Gets niyo? Tandaan niyo, nakakurbata ako ngayon. Mas lalo sa susunod na linggo. Tatlo kurbata yung susuot ko. Pangalawa, tingnan niyo po. Sabi pa niya, those who work hard among you, who are over you in the Lord. Over you in the Lord. Tinutukoy po nito mga kapatid, oversight, authority, and direction in the things of the Christ of the church. Christ of the church. Example na lang. Yung ating isinusulong at nagsisimula na nga po at siyang magiging pangunahing programa ng MCF next year sa tema po ng MCF in Action, yung pagbubuo at pagpapatuloy pong paggamit sa small group. At yung mga maatasan po na small group leaders at iba pa, mga kapatid, sabi niya, pwede nating apply yan sa ating mga kalalagayan to be over you. Hindi po ito nangangulugan to be in a position of power over anyone. It means to be placed in a position of authority for spiritual protection, direction, instruction. In other words, mga kapatid, hindi po yan parang bagay na ikinakabit sa kanyang kasuotan, leader ako. Hindi po. Isama na po natin dyan pangatlo. Sabi niya, who work hard among you, who are over you in the Lord, and who admonish you. Isa pa pong tungkulin ng isang leader, kaya sa karapat-dapat na respeto, yung sabi niya, who admonish you. At, mga minamahal, pag sinuri po natin salitang admonish, ito po ay tumutukoy sa, sabi, to admonish is literally to instruct. Pagtuturo po, to instruct so as to correct in both belief and behavior. Sa paniniwala at sa pag-uugali. Tandaan po natin, anumang ikilos natin ay bunga po yon, diktado po yon ng ating paniniwala. So, in both belief and behavior. Ang sabi nga po ni Pablo dito ito yung tatak ng kanyang ministeryo. Hindi po siya sumusulat na hindi niya alam ang kanyang sinasabi. At yung kanyang paggawa, mga kapatid, hayag po dito sa kanyang sinasabi. At kung babasahin po natin yung kanyang patuto sa Acts chapter 20, meron po siyang sinabi doon na with tears. Gumagawa siya at ina-encourage niya mga kapatiran, pero sabi niya, with tears. At ano ang tinutukoy nito? Ito po'y tumutukoy sa uncontrollable, involuntary expressions of a broken, burdened heart. Marami pong pagkakataon sa paggawa niya po sa Pablo, iniluluha po niya. Masakit sa kanyang kalooban ang ginaganti ng mga pinaglilingkuran niya. Sabi po ni Pablo, night and day, gumagawa siya para sa iglesia lokal. At anong ulit-ulit niyang sinasabi? Mga kapatid, bahagi daw po yun ang papel ng isang tagapanguna. Ngunit, hindi po siya tumitigil. Nagpapatuloy. Binalot ng pag-ibig ang kanyang puso, luhaan ng mga mata, at hindi po tiimbagang na kuyom ang mga kamao
para gumanti. Hindi po. Kaya karugtong po ng verse 13, sabi niya, live in peace with each other. Ang pangalawa po, yung redeem, o esteem. Hold them in highest regard or esteem. At sabi nga po ng ating pinagkukunan, sabi niya, to esteem is to hold an opinion. To esteem highly is to hold a high opinion. To esteem very highly is to hold a very high opinion, as the text says. And again, mga kapatid, ito po ay hindi sa office or position, ni hindi sa pangalan na nakakabit doon, kundi sa ginagawa po nito. Paggawa pa rin po, mga kapatid. Ang local church family, sa mga tagapangunan nito, hindi po nakakabit dun sa pangalan or title. Sino man ay hindi nagiging spiritual leader dahil lamang nabigyan siya ng posisyon. Halimbawa sa ating mga elders or deacons, chairman o ano pa ba, yung pong committee head o anong tawag natin. Hindi po. Leader na siya sa tawag ng Panginoon bago po siya bigyan ng title. At dahil po doon, naasahan na siya po'y gagawa sa ngalan ng kanyang Panginoon. Kaya sa bandang huli po, sabi niya, in love because of their work. High esteem in love because of their work. Pag pinagsama po natin yung words na among you and over you, lalabas ganito. As brothers, the leaders are among us. As leaders, they are over us in the Lord. Ulitin ko po yun. As brothers are the leaders among us, and as leaders, they are over us in the Lord. Kung wala pong element of love, ang relationship po could be strained kung kaya si pastor ay among and over at the same time. Ito po yung nangangailangan ng biyaya at kapangyarihan ng Espiritu sa maayos na takbo ng buhay at samahang iglesia bilang pamilya ng Diyos. Sundan po natin ito, mga kapatid, yung sa sinasabi naman ng verses 14 to 16. Tatagurian po natin to kung kanina ay family leadership. Sa inyo po ni Apostol Pablo na ang iglesia ay katulad ng pamilya ng Diyos, ika nga, yung pagsasamahan, family partnership. Alam nyo, binabalik po tayo rito, mga kapatid, sa nakaraan na pagbibigay diin na tinawag dati na body life. Ang church po, tulad ng katawan natin, isang katawan, pero maraming mga sangkap. So, inihalintulad po sa mga nakaraan, pagturo po ng discipleship and all, body life. At ang ministry ng bawat isang Kristiyano, sa iba, just as the various members of the human body minister to one another para mapanatili po yung malusog na buhay iglesia. Ngayon po, gusto kong paniwalaan, kundi man karugtong, small groups ang gamit po. Ang ganda pong ilarawan, mga kapatid, sa isip. Tulad sa isang pamilya, nagtutulong-tulong ang bawat miyembro ng pamilya. Merong harmony. Pati po doon sa mga household chores, mga gawang sa tahanan.
maganda na meron po tayong sa ating mga anak, meron po tayong ayon sa kanyang edad, ayon sa kanyang kakayahan, unti-unti binibigyan natin silang assignments. Hindi tayong gagawa ng assignment nila sa eskwelahan. Mga nanay dyan. Gusto kasing mag-top yung kanyang anak. Gusto siyang makakuha ng best. Halimbawa, magpapasko na po. Pagpapagawa ng parol. Napaka-creative ng mga nanay dyan. Nanalo nga yung anak. Ang tuwan-tuwa yung nanay. Kasi po talagang siya ang gumawa. Parang sabi niya, ang galing mo talaga anak. Pero siya ang gumawa. Sinasabi pala niya yung kunyari sa kanyang anak. Sa Ephesians chapter 4 verse 12, sinasabi po ng Apostle Pablo, nagtoka ang Panginoon ng mga, sabi ay apostles, prophets, teachers, pastors, teachers, evangelists. Meron pala pong gagawin itong mga in-appoint ni Lord para po sa kapakanan ng kabuuan ng iglesia to prepare God's people for service, wika ni Apostle Pablo. To prepare God's people for service. Hindi po trabaho ng mga leaders ang lahat-lahat. Leaders are supposed to equip the members to do the work of the ministry. So mga kapatid, mula po rito, meron pong ilang mga partikular na special mga family members who need personal na ministry. Personal na tulong para sa pagsulong nila sa kanilang mga kalalagayan sa harap ng Panginoon at ng tao. Unahin na po natin pansinin yung bandang huli ng verse 13. Dito kasi sa NIV, nilagay po sa bandang huli ng verse 13, live in peace with each other. Sa ibang salin po, be at peace among yourselves. Mga kapatid, bilang pamilya ng Diyos, hindi po tayo magkakaaway. Magkakampi po tayo. Tingnan niyo po, sa magkabilang kampo na magkaaway. Halimbawa, ito ang kampo ni Basilio. Ito ang kampo ni Wilfredo. Magkaaway po yan. Dapat ang labanan po, Wilfredo laban sa Basilio. Basilio laban Wilfredo. Kung magkakataon po na sa kampo ni Wilfredo, meron pong awayan dyan, paano nyo asang mananalo sila sa laban kay Basilio, sa kampo ni Basilio? Hindi po maaari. At ang mas mahirap daw pong karanasan sa gyera ay kung doon sa loob merong hidwaan, merong hindi pagkakaisa, hindi pagkakasundo. Ulitin ko lang po, very practical. Hindi po tayo magkakaaway. Magkakampi po tayo. Hindi po tayo kampi-kampihan. Hindi po tayo yung nagbabanatan. Sabi na po sa Pablo sa mga taga-Galasa, sa bandang chapter 6 yata yun, sinabi niya, mag-ingat kayo ika. Kung kayo mismo magkakagatan, magkakaubusan kayo. Alam niyo naman ang background po doon sa pagsulat niya po sa Pablo sa mga taga-Galasa, chapter 1 pa lang. Dire-diretso na kagad siya po sa Pablo. Narinig ko ika na kayo'y ganito-ganyan. Umayos kayo. Parang gano'n ang dating ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. Ako'y nagtataka sa, para kayong nakulang. Bakit sa katotohanan tinanggap nyo ang mensahe ng kaligtasan na dinala namin sa inyo? Aba, malaman-laman ko bumaligtad kayo. Aba, hindi tama yan. Ganun po ang tono ni Apostol Pablo. At alam niyo po, pinapaalalahanan tayo. Dahil na rin po sa mga kasalukuyang kinakarap ng ating bansa, apektado po ang simbahan ng Diyos. Tayo po mayroong kani-kanyang paghahati-hati ng opinyon sa nangyayari. And mind you, gentlemen and ladies, this could ignite disunity among believers.
Huwag po tayong basta sausaw dito, sausaw doon, kundi atin pong sama-samang ipanalangin ang kalagayan ng ating bayan. Opo, pwede tayong magalit. Pero sana po, huwag naman po yung parang magkahawan tayo ng galit na hindi tayo nananalangin man lang sa Panginoon sa kalagayan ng ating bansa. Tandaan po natin, maging sa Romans, sinasabi po na Pablo, quoting ang Old Testament scriptures, sabi niya, vengeance is mine, says the Lord. Vengeance is mine. So, live or be at peace among yourselves. Be at peace. At kung sa individual naman ng palatayang, sinasabi lang po nito, mga kapatid, be peaceable. Maging tagapagpayapa ka. Kung kabaligtaran, huwag kang palaaway. Pag sabi mo nga sa sarili mo, sa katabi mo, sikuhin mo. Huwag kang palaaway, ha? Sikuhin nyo. Huwag kang palaaway. Siko lang po, bakit may kurot pa dyan? Kayo naman, mga kapatid. Yan. Alright. Now, verse 14. Meron po yatang apat na bagay dyan na makita natin. Apat. Na, sabi, family partnership. Ito ang gagawin dapat sa isa't isa. Una po, sabi niya sa verse 14, and we urge you, brothers, warn those who are idle. Warn those who are idle. Marami pong pwedeng pakahulugan at i-apply dun sa salitang idle. Sino ba talagang tinutukoy na idle? So, ang papel natin, we. Lahatan po yan. Sabi niya, we urge you. You, plural. Lahatan po yan. Warn those who are idle. We will warn each other about the consequences of our action, even the simple unwise actions, especially the idle. Yung bang walang magawa. Kaya pati na po sa pagpapasa sa mga gagawin, palpak. Kasi nga po, walang kinaabalahan. In other translation po, mga kapatid, pwedeng tumukoy ito sa unruly, disorderly, undisciplined, ito po, lazy and irresponsible. Ang pinakamalapit na salita sa grupo ng mga salitang yon, binanggit ko, yung word na lazy, idle, tamad. Naalala po natin, nauna dito, sinabi na ni Apostol Pablo sa kanila, ang tamad, wag pakainin. At gusto kong paniwalaan mabuti ito, mga kapatid. Conviction ng aking puso sa pag-aaral ng salita ng Diyos at sa karanasan bilang pagpapastor sa Iglesia ng Panginoon, ang totoong Kristiyano hindi po tamad. Hindi po tamad ang totoong Kristiyano. Kung sinasabi mong Kristiyano ka, tamad ka, I question your Christianity. Tahasan pong salita yon ng inyong lingkod. So ang tatamad-tamad dyan, ay pag-isipan mo, pagbulayan mo. Pagka kayo umaasa na lang sa ayuda ng iba, ay pag-isipan mo, baka wala kang personal na kaugnayan pa kay Kristo. So mamaya, pagka nagsosopas tayo mamaya, kung sino man tamad, lapitan ako. Sasabihin niyo sa akin, Pastor, o nga po, hindi pa nga po Kristiyano. Ulitin ko po. Baka hindi malinaw sa iba. Pagka tamad, kino-question ko ang pagka-Kristiyano na yan. Walang Kristiyanong tamad. Hello? Pangalawa, ayan, tumataas na ang boses ko. Sabi po niya, encourage the timid. Sa ibang salin po, sa ibang version, encourage the faint-hearted. Alahanin po natin ang background ng mga Thessalonian believers. Marami po silang mga
tanong pa kasi bago-bago pa lang sila sa Panginoon. Nandun lang po issue nung kanina sa mga nakaraan na paano kaya namatay nauna sa atin? Nasa piling na kaya sila ng Diyos and so on. Marami po. At sa gitna po ng mga persecutions sa kanilang kinakaharap, to the point na mayroon pong namamatay sa kanila dahil sa pag-uusig, ang dami po lang iniintindi. Pwede po silang ma-discourage. Pwede po silang matakot. Pwede po silang, yung bang manahimik na lang, magtikom ng bibig, and maybe tempted to give up on their faith. Ginigipit sila. Pinahihirapang ikangay mabuhay. At katulad sa atin, from time to time, hindi tayo makapahinga mabuti sa ating kaisipan. Meron tayong mga utang na binabayaran. May mga parating na mga Judith. Mga Judith dyan. Meron pong mga pinakakain tayo ng mga bibig. Mouths to feed. At kung magkaminsan po, yung tamad, dahil sa tamad, gusto niya pinakakain na lang siya. Patawarin. So when Paul said, encourage the faint-hearted, he means persuade, hikayatin, himukin, ang pinanghihinaan ng loob. Yung bang natatakot na at nawawalan na ng pag-asa to keep on keeping on despite the hatred of unbelievers. Yung nape-persecute bilang Kristiyano. Ito pa ang isang punto ko sa inyo, mga kapatid. Pagka hindi ka nakararanas ng mga persecution bilang Kristiyano, baka lang, hindi ka Kristiyano. Baka hindi nila alam na Kristiyano ka pala. He was reminding them to walk in the manner worthy of the Lord. Pangatlo, tingnan pa natin. Sabi niya, warn those who are idle, encourage the timid, help the weak. Yung salitang help, tulungan talaga, alalayan talaga. Ibig sabihin po, tinatanggap na may posibilidad, wala talagang kakayahan itong tao na to, itong Kristiyano na to, itong kapatid na ito sa Panginoon. So, tulungan. At yung tinutukoy na weak dito, mga kapatid, yung talagang gustuhin man niya, wala siyang kakayahan na makapaghanap buhay. So ano mga posibleng mga dahilan sa likod nito na mayroong individual, mayroong Kristiyano kasama sa church na kulang na po sa kakayahan na makapagtrabaho para kumain, para mabuhay. Sabi ni Pablo dito, tulungan yung mga yon. At one point in time, bilang inyong lingkod, napapaisip po ko, dala na marahil dun sa mga pagkakasunod-sunod ng pagkakasakit ko, napapaisip po ko, alam niyo ang iglesia na parang ospital. Tingin ko parang ospital ang church. Maraming mga pisikal at iba-ibang mga klase ng mga karamdaman. At ang church po parang ospital, diyan po kumukuha ng doktor na titingin, magre-reseta ng gamot, at nga'y magpapala lagi, check up. Kung bakit naman nangyayari sa atin, baliktad. Pagka tayo mayroong pinagdadaanan, pahinga muna sa church. Mali. Mga kapatid, all the more, dapat nandun tayo sa church sa mga panahon ng pamumroblema natin. Hindi po yung tampo sa biyaya ng Diyos. Huwag po, mga kapatid ko sa Panginoon. Aminin natin, may mga pagkakataon, we are in the position of yung tinatawag na weak. May kahinaan tayo. Kapos tayo. And here comes members of the church, members of the family of God, na pwede pong ina-addressa ni Pablo dito, help the weak. Marami po sa atin, maaaring hindi tayo na-inform mabuti
sa iba-ibang ministries ng church. At isa po doon, meron tayong mga tinatawag na adopt a family na for 1 whole year. Nagbibigay po tayo kahit gaano kaliit na halaga ng salapi mula sa ating pananalapi from your offerings and your tithes. Na inahatid po yan doon sa mga may sakit at sinusuportahan ng ating church. At least for a year. From time to time, para po mapaalahan tayo sa tamang stewardship practice ng ating mga pananalapi, walang utangan sa church. Magkakaaway-away tayo pagka pinauso po natin ang utangan. At sa mga pastor, huwag magnegosyo at huwag gawing negosyo ang ministeryo. Nanahimik ka. Isunod na po natin, para medyo kakabog-kabog na yung puso ko. Be patient with everyone, sabi niya. Be patient with everyone. Yung word daw pong patience, gamit daw po yan dun sa, kumbaga, mas dun sa mga ginagawa ng isang tao. Yung word na long-suffering, pareho pong halos pakahulugan, pero yung word daw na long-suffering sa tao mismo. So walang kawala. Patience dun sa ginagawa. Long-suffering dun sa tao mismo. Parang naubusan ka na ng pasensya sa kapwa. Pero ang sabi ni Pablo dito, be patient with everyone. Kasi kung tutusin mga kapatid, pasintabi sa salita, pinagtitiisan din naman tayo ng ating kapwa, di ba? Pahabaan tayo ng PC dito, mga kapatid. Or else, matagal ng panahon, na bakante ang lugar na ito ng pagsamba sa Panginoon. Kung hindi tayo magtitiisan sa isa't isa. Pero alam niyo po, pag-akyat pa lang dyan sa ating hagdanan, papunta rito sa second floor, ang worship area natin, maniwala po kayo dito. Mayroong mga nagpapatotoo. Pag-akyat pa lang sa hagdan, pagtanaw di po dito sa altar, tinatayon po na sila ng balahibo. There is something they feel na kakaiba. And I call that the presence of God. Mga kapatid, pinapapatotoo ng iba, merong pagkakataon, sabi nga natin, angels join us in singing worship to our God. At ang sikreto po, simple lang po. Kaya panatilihin po natin ito. It all begins with right relationship. With the Lord, pangunahin sa lahat. And then pangalawa, sa isa't isa sa atin. Pagka meron pong hindi pagkakaunawaan sa atin, simpleng bagay lang na dry ang worship. Magiging boring ang feeling ng bawat isang umakyat diyan sa hagdanan. Whereas, kapag puno po tayo ng ikangay, nagpapasensyahan tayo sa nagingitian tayo, nagtatanggapan tayo sa pangalan ng ating Panginoon, all glory to Him. He will draw people near to Him. To Him. And then, tingnan po niyo sa pangalawa sa huli ng ating tinatalakay. Sabi niya sa verse 15, sabi niya, make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always try to be kind to each other and to everyone else. Reading this sentence behind, yung sa likod ng sinasabi na po sa Pablo dito, motibo ng puso ang tinutukoy niya. Ano ba ang nagmo-motivate sa'yo na sabi mo, sa halip na ganti ng masama, laban sa masama, sabi niya, wag yan.
O kaya po, sabi pa niya, yung always try to be kind to each other. Ano yung motibo niyan? Motibo ng puso ang sinasabi ni Pablo rito. Opo, pwede tayong magmaskara lang kasi. Pwede tayong mag-akala na may tatago natin yung nilalaman ng ating puso. Pero kung ito'y totoo man sa kapwa natin sa tao, mga kapatid, hindi po may tatago sa Diyos ang laman ng puso natin. Pwede tayong magbalat kayo, but not to God. Because He watches our motives. Let us learn to watch our motives. Kaya, sa paggawa kay Lord, always serve the Lord in love. At maging handa tayo sa pagpapatawad kung sakali. Sabi nga po, yun sa binanggit natin kanina, vengeance is mine. Give room for God's vengeance. Kanya po lamang yun. Ating papel, pagpapatawad. Mga kapatid, hindi na po lingid sa Christian community sa ating bansa ang testimony ng mga tanchi. Nung pagkakataon ng isang dalaga na kanyang anak ay hinalay, rape ng mga 7 lalaki. At nung interviewin po ang Pastor Peter Tanchi at saka yung kanyang anak, of course, sa magkaibang mga pagkakataon man sa interview sa kanila, isa lang salita pong lumabas sa kanilang mga labi. Forgiveness. Kung sa atin yan, mahirapan tayo sigurong isipin, paano nagawa ng ama na yung kanyang dalagay ni-rape ng 7 lalaki? At siya mismo na biktima, isang salita lang lubos sa kanilang bibig. Forgiveness. Leaving to God yung pagganti. Alam niyo po, sa kasalukuyan, ang naintindihan ko sa mga patotoo, lahat ng 7 lalaki na yon, burado na sa mundo. Wala na. Walang ginawa bilang pagganti yung mga tanchis. Pero ang Diyos, siya po ang gumawa. Mga kapatid, ganun po katindi. At tapusin po natin dito, sa first part ng verse 16, sabi niya, be joyful always. Be joyful always. At pag sinabing always, always. Walang pinipiling lugar, walang pinipiling okasyon, always, palagi. Kung hindi mo feel ngayon, huwag kang magsaya. Hindi po. Kahit na may pinagdadaanan ka, kahit na may problema ka, sabi na rito, be joyful always. Ano po naman ang tinutukoy personal ng joyful? Alalahanin po natin ang kasaysayan sa Lumang Tipan, ang panahon ni Nehemiah, they were building the walls. In 52 days, nabuo nila. Naitayo muli ang muog ng Jerusalem. At nung magkatipo na po sila, pagsasaya, abay sa halap niya ikay magsaya, ay iyakan po silang todo-todo. Alam po niyo kung bakit? Pangunahin po kasi miss nila yung worship experiences nila sa templo. At dahil po, nagiba po yung muog, dinala silang bihag sa Babylonia, 70 years, hindi po sila nakaranas sa pagsamba sama-sama. Binasa po publicly ang salita ng Diyos, ay nagiyakan po sila. Ang sabi ngayon ni Nehemiah, huwag kayong mag-iyakan dyan. Mag-celebrate tayo. Sabi niya, why so? Because the joy of the Lord is your strength. Dito natin inuulit-ulit ang sinasabi ng talatang ito. Pagka may pinagdadaanan tayo, sinasabi na kagad natin sa ating isip, the joy of the Lord is my strength. Pero matalikod ka lang dito, mapaharap ka lang doon, malungkot ka na naman.
yuko na naman ang iyong ulo. Namumblema ka naman. The joy of the Lord is my strength. Hirap ng ginagawa mo, kapatid. At dahil po doon, may nabuong himno. Sabi ng isang himno, na awit namin ni Pastor Nes, there is joy in serving Jesus. There is joy in serving Jesus. Be joyful always. In closing, kung mapapansin po nyo sa ating mga tinalakay, apat doon may paghayag doon sa, sabi niya, love, joy, peace, long-suffering. Kung maalala po nyo doon sa nilista ni Apostol Pablo, sulat niya sa mga taga-Galatia, chapter 5, 22 and 23, the fruit of the Spirit, nandun po lahat yon. At bilang bunga ng banal na Espiritu, you and I, we cannot manufacture the fruit of the Spirit. It simply is an outflow of the Holy Spirit of God residing deep inside us when we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior. And that joy, mind you, hindi po yan basta maaagaw ng ano paman at ng sino paman. Manalangin tayo. Panginoon, patuloy po kami magbubukas ng aming mga isipan sa iyong mga salita. Nagpapasalamat po kami sa tinuturo po niyo sa amin. Mayroong mga pag-akala na pwedeng sa amin narinig, ang hirap lunukin, ika nga. Pero Panginoon Diyos, with your help, with an open heart, moldable, tatanggapin po namin ang iyong mga salita. Purihin po kayo. Dalangin namin to in Jesus' name. Amen. Your showcase an attraction for you, that others may see who you really are, what you can do, and once they know you, they will love and serve you. God, oh God, bless the world from whence He came, as we gather to grow and scatter to sow. Your kingdom be established in our hearts and in our home. God, yes, God.